Tatlong dayuhang taga-suporta di umano ng ISIS ang inaresto ng mga otoridad sa Sandakan, Malaysia. Papatawid daw noon ang dagat papuntang Pilipinas sa mga suspect para sumali sa bakbakan sa Marawi. Ayon sa isang eksperto, isa sa mga dahilan kung bakit napasok ng ISIS ang Mindanao ay dahil sa matagal ng problema sa peace process. May report si Cedric Castillo. Bantay sarado ng Joint Task Force Tawi-Tawi ang mga karagatan sa bahagi ng kanilang lalawigan, lalo na sa hangganan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Malapit lang ang mga bansang ito sa Tawi-Tawi na pinaniniwalaang isa sa mga ginagawang entry points ng ilang bandido mula sa ibang bansa. Lalo pa silang naghigpit ng maaresto ang dalawang Indonesian at isang Malaysian sa Sandakan sa Malaysia kamakailan. Pinaghihinala ang mga ISIS supporter ang mga ito at patawid sana ng Pilipinas papuntang Marawi City para makisali sa bakbakan. Kasunod nito, nagbabala ang Task Force Tawi-Tawi na mananagot sa batas ang sinumang magkakanlong sa mga dayuhang kaanib ng grupong ISIS. The end objective of the trilateral border agreement is to reinforce the security in this common area so that these abductions at sea are put to an end and the movement of potential armed elements of any jihadist organization or any armed organization will not go through all these porous borders. Naghigpit na rin ang seguridad ang Indonesia sakaling may magbalak na terorista sa Pilipinas na tumakas mula sa bakbakan sa Marawi at pumunta ng Indonesia. 3 Sukhoi fighter planes ang idineploy ng Indonesia sa Northern Borneo na magpapatrolya ng 1 buwan sa lugar. Ngayong araw, nagsumite ng memorandum ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema para patunayang may basehan ang deklarasyon ng martial law. Hindi lang daw ang Maute Group ang sumusuporta sa ISIS. May 20 pang ISIS cell groups na may operasyon sa Mindanao. Tinarget daw nila ang mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga at Davao. May kapasidad daw ang mga ito na magsagawa ng pambobomba, kasama sa listahan ang grupong Abu Sayyaf. Dito galing si Istilon Hapilon, ang emir o kinikilalang leader ng Maute Group na umatake sa Marawi City. Binanggit din ng Solicitor General sa memo nito ang ulat ng AFP Intelligence Group na Abril ng taong ito, nag-deploy daw ang Maute ng mga tauhan ito sa Iligan at Cagayan de Oro para magsagawa ng pambobomba at carnapping. Balak din umano nilang pumatay ng mga pulis at sundalo. Ang video ng araw na nakuha ng mga sundalo sa pinagbutaan ng Maute, patunay na pinagplanuhan ng Maute ang pag-atake sa Marawi City at malamang daw sa iba pang lugar. Ayon kay Professor Romel Banlawi, Chairman at Executive Director ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, maraming dahilan kung bakit napasok ng ISIS ang Mindanao. Kabilang narito ang matagal ng problema sa peace process. Una-una, mayroong existing local grievances na gusto nilang ma-take advantage. Yung struggle ng Bangsamoro people for self-determination as a result of historical injustice committed against them. There are many groups in the Philippines, armed groups, that have pledged allegiance to ISIS. And ISIS just want to unify all this group for a recognition of Islamic province. Pangatlo, they find it very easy to penetrate the Philippines because of our porous border. Mahirapan talagang ma-monitor ng law enforcement natin yung ating borders. Pananakop na rin daw ang ginagawa ng mga terorista sa Mindanao. Dagdag pa ni Banlawi, bagaman nakatutulong ang martial law sa Mindanao, hindi lang ito ang hakbang para tuluyang masugpo ang mga grupo sa Pilipinas na sumusuporta sa ISIS. Martial law can only address the military aspect of ISIS problem. So the Philippine government should also utilize other non-military measures in order to address the non-military aspect of ISIS threat. And one of these non-military aspects is countering the ideology of ISIS by presenting a counter-narrative to the violent extremist ideology of ISIS. It can only be addressed through responsible governance. Cedric Castillo, GMA News.